Ako si Maria Clara, isang matinding mahilig sa laro. At hindi sinasadyang napadpad sa laro sa palasyo, naging isang binibini. Nakuha ko ng hindi inaasahan mula sa laro ang kakayahang pagbabalik ng oras. Ang pagkain mula sa kusina ng emperador ay hindi ko gusto. Kaya nagpagbabalik ng oras ako. Hanggang lumitaw ang paborito kong nilagang baboy na may kanin. Ang tela na ipinamahagi ng palasyo ay hindi bagay sa akin. Kaya nagpatuloy ako sa pagbabalik ng oras. Hanggang sa wakas ay nakuha ko ang paborito kong tela na kulay berdeng lawa. Sa bawat pagbabalik ng oras, walang nakakaramdam, ako lang ang makakagawa ng gusto ko. Sa araw sa palasyo, ako ang iyong ate, gagawin ko ang lahat para maging maginhawa. Wow! Ganito pala ang palasyo. Medyo malaki nga. Ito ang anak ng tagapangasiwa ng Akademya ng Kaharian, si Maria Clara. Mababa ang katayuan at mukhang hindi pa nakakakita ng mundo. Elena, natatandaan ko na ang iyong ama at ang kanyang ama ay hindi magkasundo sa hukuman, hindi ba? Siyempre, alam ko. Kailangan kong bigyan siya ng kulay para sa hinaharap sa palasyo ng kagandahan ay hindi niya malalaman kung sino ang mas malaki o mas maliit. Kakapasok pa lang sa palasyo, gustong targetin ako. Ha, ang iyong ate ay hindi ganoon kadaling bulihin. Ikaw? Ikaw na babae. Naglakas loob kang apakan ako. Dumating na si Aling Nena. Huwag munang magpadala sa damdamin. Kayo ay mga bagong pasok sa palasyo, mga binibini, may mga maharlika, basta hindi pa nabibiyayaan ng emperador, sa palasyo ng kagandahan lang kayo mananatili. 2 binibini bawat kuwarto. Susunod, magpalabunutan para sa inyong kuwarto at walang tututol. Mga binibini, tingnan ninyo ang inyong palatandaan. Ang may parehong numero, sila ay magsasama, walang pagkakataong magpalit. Ang akin ay 2. Talagang malas. Ayoko naman na makasama ka sa iisang kwarto. Ako rin. Si Elena kanina ay gustong patid ako, ipahiya ako, puno ng masamang balak. Buti na lang may kakayahan akong pagbabalik ng oras para magawa ko ang anumang gusto ko. Pagbabalik ng oras. Magpalabunutan para sa inyong kuwarto at walang tututol. Halika, binibining Maria Clara, pumili ng palatandaan. Bakit 2 pa rin? Pagbabalik ng oras. Bakit 2 pa rin? Pagbabalik ng oras. Iiwasan ko si Elena. Ang masamang babae na ito. Muling pagbabalik ng oras. Halika, binibining Maria Clara, bumunot ka ng palatakdaan. Bakit 2 pa rin? Kamahalan, ito ang Campo del Norte, ang ulat na iniharap sa emperador. Pagbabalik ng oras. Ito ang Campo del Norte, ang ulat na iniharap sa emperador. Ay. Anong nangyayari? Pagbabalik ng oras. Kamahalan, ito ang Campo del Norte, ang ulat na iniharap sa emperador. Ulit na naman. Ito na ang ikalimang pagbabalik ng oras. Sana'y pagpalain ng langit. Kamahalan. 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 Ako'y sunod-sunod na nagsuri. Nang parehong ulat ng 6 na beses. Anong demonyo ito? Ano ito? Nakakagulat. Ano ba talaga ang nangyari kanina? Mang Tonyo, may napansin ka ba kanina? Anong kakaiba?
6 na beses kong binasa ang parehong ulat sa emperador. Wala po, kamahalan. Isang beses lang po ninyong binasa ang ulat. Baka naman? Baka nag-imagine lang ako kanina. Kamahalan, pagod na po kayo sa buong araw. Oras na po para pumili ng binibini. Hindi na. Hayaan si Sofia na pumunta sa silid tulugan ng emperador para pagsilbihan ako. Opo. Ito na ang ika-6 na. Pagbabalik ng oras. Salamat sa Diyos. Sa wakas, nakuha ko na ang ibang numero. Binibining Maria Clara. Napakaganda ng napili mong silid. Maganda ang direksyon at maraming sikat ng araw. Ito ang pinakamagandang kwarto sa palasyo ng kagandahan. Salamat po, Aling Nena. Ngayon mga binibini, sumunod po kayo sa akin sa bulwagan ng kapayapaan para matutunan ang mga batas ng palasyo at ang etiketa sa paghahain. Ang mga batas ng palasyo ay dapat ninyong isaulo ng mabuti. Bukas ay may pagsusulit. Caller N. Susunod naman ay ang paghahain para sa Emperador Ricardo. May 15 bawal. Alinman sa mga ito ang labagin, ay may parusa. Tingnan ninyong mabuti ang gagawin ko. Gaya ng ginagawa ko, panatilihing matatag ang kilos at pag-uugali. Dahan-dahang kumurot at ilagay, huwag dudurugin o mahuhulog, upang hindi kapag kumakain na ang emperador, mahulog ang mga tirang pagkain, at mawala ang tamang kilos at pag-uugali. Naiintindihan ba ng lahat? Naiintindihan po. Opo. Binibining Maria Clara? Ikaw muna ang mag-practice. Ako. Ang bilog na itlog na ito, paano ko ito madadampot? Binibining Maria Clara, sinadya mo ba? Hindi. Mali muli, maglinis ka ng arenola. Buti na lang bago pumunta dito kay Aling Nena palihim, na nagbigay ng 50 piso. Siguradong mahihirapan si Maria Clara ngayon. Nabiyak ang itlog. Uy, nabiyak ang itlog mo. Maghanda kang maglinis ng arenola. Pagbabalik ng oras. Sa pagkakataong ito, kailangan kong iangat. Uy, nabiyak ang itlog mo. Maghanda kang maglinis ng arenola. Masaya ka sa aking kapahamakan, ha? Pagbabalik ng oras. Pagbabalik ng oras. Di ako naniniwala, di ko kayang ayusin ang isang itlog. Oy, nabasag ang itlog mo. Hintayin mong maglinis ka ng arenola. Pagpapatigil ng oras. Ang itlog mo ang nabasag. Kamahalan, ako ang iyong binibini. Magsisimula na ako. Ipaparamdam ko sa iyo ang kaligayahang makalangit. Kamahalan, bumangon na ang lakas ng emperador. Oy, nabasag ang itlog mo. Hintayin mong maglinis ka ng arenola. Kamahalan, ako ang iyong binibini. Ipaparamdam ko sa iyo ang kaligayahang makalangit. Bakit naman ulit? Ay, namatay na naman ang apoy. Kamahalan, bumangon na ang lakas ng emperador. Oy, nabasag ang itlog mo. Ay, namatay na naman ang apoy. Tumayo na ang lakas ng emperador. Ako, ang iyong binibini, ay magpaparamdam sa iyo na parang nasa langit. Sino ba talaga ang mangkukulam na ito na kumokontrol sa akin? Ako ay may tunay na trono na dapat mamana, minsan tumatayo, minsan bumababa. Sino ang makakatagal niyan? Sa wakas, hindi na bumabalik-balik, talagang may mangkukulam sa palasyong ito. Kamahalan, ako, ang iyong binibini, ay magpaparamdam sa iyo. Wala na akong gana. Umuwi ka na.
Kamahalan, ngayon pa lang nagsisimula. Umalis ka na. Opo, Tumawag kayo. Kamahalan, narito ang iyong lingkod. Magsiyasat, magdamag na investigasyon. Siyasatin ng palasyo kamakailan kung mayroon bang kahina-hinalang tao. Opo. Kailangan kong mahanap ikaw na. Mangkukulam na kumokontrol sa aking katawan. Ginagawa akong hindi makatulog sa gabi. Ano na ang gagawin ko sa hinaharap? Sa wakas, nakabitaw na ang itlog. Hindi na kailangan ang pagbabalik ng oras para magsanay sa pagkuha ng itlog. talagang minamaliit ko siya. Sa pangalawang pagkakataon, ay nakuha na niya ang itlog. Tiyak na bago pumasok sa palasyo, palihim siyang nagsanay. Magaling. May talento. Elena, magsanay ka. Wala yan, binibini. Dahan-dahan. Tuturuan kita. Okay lang, okay lang. Sa una, mahirap. Pero sa susunod, madali na. Kung mag-practice ka, gagaling ka. Aling Nena? Hindi ba sabi mo, bawat isa ay isang beses lang ang pagkakataon? Bakit si Elena sunod-sunod na nabasag ang 2 itlog? At hindi mo siya pinagalitan? Ako ang gumawa ng patakaran. Pwede ka nang umuwi at magpahinga. Pwede akong mag-practice kahit kailan, no? Binibini Maria Clara, nagsiselos ka? Sinasadya mo ba ako? Ikaw ang hindi marunong sa patakaran. Wala kang ibang masisisi. Sa tingin mo madali akong apihin. Pag-iimbak ng oras. Aray, bakit parang ang sakit ng mukha ko parang nasusunog? Akala ng lahat, madali akong apihin. Pero hindi ninyo alam. May cheat ako. Simula ngayon, sa harem ng emperador na ito. Kung may mang-aapi sa akin, gagamitin ko ang pagpapatigil ng oras para sampalin ko isa-isa ang mga mukha ninyo. Ay, hindi na kaya. Gutom na ako. Maghanap tayo ng makakain. Ang dukha ng palasyong ito, noong unang panahon, wala man lang mahanap na pagkain. Hindi pa ako busog. Kung gagamitin ko ang pagbabalik ng oras para kumain ng paulit-ulit itong kahon ng pumpkin pastry, hindi ba't mabubusog ako? Pagbabalik ng oras. Muling pagbabalik ng oras. Hindi pa rin ako busog. Sige, isa pang kahon. Pagbabalik ng oras. Kamahalan. Maliban sa mga bagong dating na babae sa palasyo, ang mga maharlika, binibini, at iba pang rango. Walang ibang mukhang bago. Tumayo ka, alam ko. Opo. Kung hindi natin mahuli ang mangkukulam, paano ako makakatulog ng payapa? Totoo ba ang sinasabi mo?
Si Sofia ay pumunta upang magsilbi sa emperador. Ngunit pinalayas siya. Ang emperador ay umiinom dito upang lunurin ang kalungkutan. Opo, mahal na binibini. Ito ay isang dalaga mula kay Sofia. Ang nagsabi sa akin, ang lakas ng emperador ay hamina. Huwag kang magsalita ng walang katotohanan. Kung kumalat ang sinabi mo, mawawalan ka ng ulo. Opo. Narito nga ang emperador. Kung maakit ko ang atensyon ng emperador at makamtan ang kanyang pagmamahal. Kung gayon ang aking pamilya. Sa palasyo ay tiyak na anggat ng husto. Ibalik muli ang oras, paatras. Bakit naman si Julia ay nagpapakita ng puso at kumikindat sa akin? Ay nako, malamang na ang mangkukulam na naman ang kumokontrol sa aking katawan. Pagbabalik ng oras. Pagbabalik ng oras. Muling pagbabalik ng oras. Tama na. Kung magkindat ka pa, talagang mauumay na ako. Mabuhay ang emperador. Sa wakas, hindi na bumabalik ang oras. Ano ba ang gusto ng langit sa akin? Ay, sandali. Kung maaari kong angkinin ang kapangyarihang ito, hindi ba maaari kong gamitin ang limitadong oras ng doble? Makamit ang aking kaharian at kapangyarihan. Kamahalan. Ako, ang iyong binibini. Kamakailan ay nagsanay ako ng lihim na sining. Hindi ko alam kung ang kamahalan ay may interes. Kamahalan. Umalis ka. Oo, kamahalan. Sa wakas, busog na ako. Umuwi na at matulog. Ngayon ay pagsusulit sa mga batas ng palasyo. Bawal magbulungan. Bawal mandaya. Ang mahuhuli ay tatanggap ng 10 hampas ng hukuman. Kapag naubos na itong insenso, ibig sabihin, tapos na ang oras ng pagsusulit ngayon. Magsimula na. Ano ba itong mga tanong? Wala akong alam. Kung hindi ako pumasa, kailangan ko pang tumanggap ng parusang hampas. Ayaw kong mabugbog. Mukhang alam nila kung paano sagutin ang mga tanong. Mukhang kailangan kong kopyahin ang kanilang mga sagot. Pag-iimbak ng oras. Pag-iimbak ng oras. Malapit nang maubos ang insenso. Kalahati lang ang naisulat mo. Sa wakas natapos ko na ang pagsulat ng papel. Kahit hindi ako ang una, at least hindi ako mapaparusahan ng hampas. Bumalik sa dati. Tapos na ang oras. Kolektahin ang mga papel. Dalhin kay Emperador Ricardo para makita. Elena,
Bakit ang sama-sama ng mga sagot ninyo? Ang papel na ito tungkol sa mga batas ng palasyo. Maganda ang sagot. Wala kahit isang pagkakamali. Maria Clara, anak ng tagapangasiwa ng Akademya ng Kaharian. Sa aking alaala, siya ay isang babae na walang utak pero may katawan, tamad at mahilig kumain. Paano niya nasagot ng perpekto ang papel tungkol sa mga batas ng palasyo, kawili-wili? Mali ba ang impormasyon ko dati? Umalis na tayo. Pumunta sa palasyo ng kagandahan. Ang ganda ng mga bulaklak na ito. Oo nga. Diyos ko, bakit pumunta si Emperador Ricardo sa palasyo ng kagandahan? Tiyak na ang aking papel tungkol sa mga batas ng palasyo. Ang perpekto ang sagot, kaya naakit niya ang emperador. Ang aking papel tungkol sa mga batas ng palasyo, kahit kalahati lang ang naisulat ko. Bawat tanong ay, tamang sagot, at ako ay napakamapang akit. Tiyak na maakit ang emperador sa aking kagandahan. Baka, ngayong gabi ay pupuntahan niya ako. Mabuhay ang emperador. Tumayo ka. Saan nakatira si Binibining Maria Clara? Bakit naparito ang emperador? Hinahanap si Binibining Maria Clara. Opo, kamahalan. Nakatira si Binibining Maria Clara sa silid bilang 6 sa kanluran. Dumating ang emperador. Andyan na ang emperador. Saan? Saan? Ang nakaroba ng emperador ay ang emperador. Ito si Binibining Maria Clara. Mukha siyang medyo tanga. Nadapa sa harap ng emperador. Nakakahiya. Ulit, pagbabalik ng oras. Anong nangyayari? Isang mangkukulam na kumokontrol sa aking katawan. Bakit ngayon pa ito nangyayari? Ang emperador. Nagbigay galang ang emperador sa iyong binibini. Mali ako. Pagbabalik ng oras, ulit. Kumusta, emperador? Ako si Maria Clara. Mali ang paraan ng pagbati. Pagbabalik ng oras. Paulit-ulit na pagbabalik ng oras, at ang bibig niya ay patuloy na sumisigaw ng pagbabalik ng oras. Siya ba ang mangkukulam? Ako, ang iyong binibini na si Maria Clara. Bumati sa kamahalan. Sa wakas ay maayos ko nang mababati ang kamahalan. Sa wakas ay nabati na niya ako. Ang oras sa paligid ko ay hindi na bumabalik. Tila ang naging dahilan ng aking pagkabalisa ay ang mangkukulam na si Binibining Maria Clara. Ha, kawili-wili. Ikaw? Itaas mo ang iyong mukha. Hayaan mo akong makita. Ang nagpahirap sa akin sa mga araw na ito, kung ano ba talaga ang itsura. Ang gwapo mo. Fresh meat. Naku, may nasabi akong hindi dapat sa harap ng kamahalan. May parusa yan. Pagbabalik ng oras. Gusto mo pang ibalik ang oras para lokohin ako? Wala kang pagkakataon. Tumayo ka na. Alam ko naman na gwapo ako. Pero ang salitang fresh meat, Hindi ko sasabihin sa'yo. hindi mo sasabihin sa akin, di hindi ako aalis. Dito ako matutulog ngayong gabi. Ang kamahalan ay masipag sa pamamahala at laging walang pakialam sa mga babae. Mukhang itong si Binibining Maria Clara ay mapapaboran. Malapit nang umakyat sa langit ang kanyang kapalaran. Dito matutulog. Hindi ba't masyadong malapit? Ako ang emperador, ang kataas-taasan. Kung saan ko gusto, doon ako titira. Ano pang hinihintay mo? Hubaran mo ako. Ano na? Unang pagkikita namin ng emperador. Mabibigyan na ba ako ng pabor ng emperador? Wala akong handa. Sa isipan ko. Ano ang kinakatakutan mo? Natatakot akong ipapatay ng emperador ang buong angkan ko. O hindi. Ang emperador ay napakatapang at kahanga-hanga. Ako, ang iyong binibini, ay natatakot. Diyos ko, 8 bahagi ng kalamnan sa tiyan. Perpektong linya ng kalamnan. Matataas na parang isang marilag na bundok.
Kamahalan, ang iyong binibini ay nagkasala. Gusto mo ba? Kung gusto mo, hawakan mo ng maigi. Ah, kamahalan, ang mahalagang katawan. Ako, ang iyong binibini ay hindi maglakas loob. Hindi. Si Binibining Maria Clara, sabi niya ay hindi siya maglalakas loob, pero ang kanyang maliit na kamay ay tapat talagang kakaiba. Pero naiisip ko rin dati pa siyang paulit-ulit na pagbabalik ng oras na nagpupuyat sa akin. Ngayong, natagpuan ko na ikaw ang may sala. Hintayin mo ang aking bagyo at unos. Ito ang abs ng emperador 80 piraso. Sino bang hindi malilito sa paghaplos? Ano ang pakiramdam? Kamahalan, huwag po kayong magalit. Sandali lang. Anong sandali? Hinawakan mo ako natural na hahawakan kita pabalik para walang lugi. Hindi pa ako handa. Siya ang emperador ng kaharian ng Yanchi na mamahala sa malawak na lupain. Mayroon din siyang kinaaadikan kung 8 pirasong abs. Asu. Pero mayroon siyang harem ng emperador, maraming binibini. At sa puso ko, gusto ko pa rin ang monogamya. Ayaw kong makipagbahagi ng aking lalaki sa ibang babae, kahit ang emperador, hindi pwede. Ay. Ano iyon? Siyempre, ipapakita ko kay Binibining Maria Clara ang aking espesyal na talento. Ay, Ano? Naku. Talagang desidido ang emperador na kainin ako. Hindi man lang ako tinanong. Ano ang gagawin? Ang katawan kong malinis at dalisay ay hindi ko basta ibibigay sa kanya. Pagbabalik ng oras. sa harap ng pabor ng emperador. Itong binibini ay gumagamit ng pagbabalik ng oras para iwasan ako. Ngunit ako lang, ang hindi apektado ng pagbabalik ng oras epekto, pero kahit papaano ay kailangan sumabay sa'yo. Gusto mo pang matulog sa ibabaw ko? Mukhang kailangan ko pang magpagbabalik ng oras. Pagbabalik ng oras. Pagbabalik ng oras. Pagbabalik ng oras. Pagbabalik ng oras. Ika-5 beses na. Hindi pa nakakapagpagsilbi sa emperador. Lahat ng mga binibini sa harem ng emperador ay nag-aagawan para magpagsilbi sa emperador. Kaya kitang-kita na itong binibini ay labis na ayaw na mabigyan ng pabor ng emperador. Pero walang problema. Matagumpay mong nakuha ang atensyon ko. Marami pang oras para makipaglaro sa'yo. 5 beses na. Pagbabalik ng oras, itong emperador ay nag-iisip pa rin sa katawan ko. Mukhang kailangan kong gamitin ang diskarting iyon. Pag-iimbak ng oras. Pagpapatigil ng oras. Anong nangyayari? Hindi ako makagalaw. Parang may puwersa, na pumipigil sa akin. Sa wakas, nakatakas ako sa'yo, mga kamay mong demonyo. Hindi mo ako nagawa. Alam mo ba, bihira ko gamitin ang kakayahang itigil ang oras. Unang beses, noong inapi ako ni Elena. Pinatigil ko agad ang oras at sinampal ko siya ng 2 beses. Pagkatapos, hindi niya alam kung ano ang nangyari. At ngayon naman, gusto mo ang aking katawan, kaya pinatigil kita. Siya, may kakayahan pa pala siyang magpahinto ng oras. Superpower. Buti na lang hindi ako makagalaw, hindi makapagsalita. Pero naririnig ko at nakikita ko ang nangyayari ngayon. Ay naku. Ano ang gagawin ko? Ang pagtigil ng oras ko ay tatagal lang ng 15 segundo. Pagkatapos ng countdown, babalik siyang parang gutom na lobo at kakainin ako. Pagpapaliban sa pagpikit. Diyos ko, talagang napapahaba ang oras. Bakit ba ang babaeng ito ay pumipikit sa akin? Napahaba hanggang 360 segundo. Ayos. Sa totoo lang, mas gumaganda ang mukhang ito kapag tinititigan. Parang bulaklak sa salamin. Walang hiya. Pinisil mo ang mukha ko. Ganito mo paglaruan ang mukha ng emperador? Sa buong mundo, ako na yata ang una. Tingnan mo naman kasi, gusto mo akong paboran, isang binibini, kahit bigyan mo ako ng titulong binibining marilag. Matulog muna ako, saka na. Hindi, ang ikli ng oras.
Paano ako makakatulog? Ngayon, makakatulog na ako ng mahimbing. Hoy, huwag kang matulog, bitawan mo ako. Ang posisyon ko ay sobrang hindi komportable. Nakalimutan kong alisin ang pagtigil ng oras sa iyo. Tumigil ang oras. Pasensya na, kamahalan. Ibibalik ko na ang iyong kakayahang kumilos. Ang babaeng ito ay sa wakas nagising na. Sandali. Kung ibabalik ko ang iyong paggalaw, ipapakulong mo ba ako? Naisip ko na. Ano bang gagawin ng babaeng ito? Kapag nagising ka, kamahalan, kahit hindi mo alam kung ano ang nangyari, pero makikita mong natutulog ako sa iyong mga bisig. At hinubad mo ang aking damit, kahit sino ay malalaman kung ano ang nangyari. Sa wakas, kaya ako nang gumalaw. Itong si Binibini, nasa aking mga bisig pa ring nagpapanggap na natutulog. Akala mo hindi ko alam ang iyong mga lihim na plano. Emperador Ricardo, tila nagising ka na, bakit hindi ka nagsasalita? Emperador Ricardo, gising ka na. Kagabi, hindi ka nag-atubiling pahirapan ang iyong binibini ng halos mamatay. Talaga? Binibini? Bakit wala akong naramdaman? Emperador Ricardo, nakakainis ka. Ikaw, sa isang gabi, ginawa mo sa akin ng 19 na beses, pero sinasabi mong wala kang naramdaman. 19 na beses? Ganoon ba ako kagaling? Siyempre, ikaw po ay ang kataas-taasang emperador. Ang tibay mo ay ilang beses kaysa sa ordinaryong lalaki. Sa hinaharap, maaari bang ako, ang iyong binibini, sa pribado tawagin ko kayong mahal kong Ricardo? Mahal kong Ricardo. Itong babaeng puno ng kasinungalingan. Ang sinabi mo, muntik na akong maniwala. Kung ganoon, kailangan kong subukan ulit. Itong emperador, talagang sa bawat sandali ay iniisip ako. Pinatigil na kita buong gabi na, pero masigla ka pa rin. Emperador Ricardo, ang katawan ng iyong binibini ay pinalambot mo sa iyong pagpapahirap. O kaya, ibang araw na lang tayo, okay? Ang mga binibini ng palasyo ay nag-aagawan sa pabor nagsusumikap ng husto. Ikaw lang, Maria Clara, tinutulak ako at tinatanggihan, ngayon. Kung hindi kita masakop, ano na lang ang mararamdaman ko? Nasaan ang aking karangalan? Ayaw pa ring sumuko ng isang ito. Mukhang kailangan ko siyang patigilin. Kamahalan, oras na para sa pulong sa umaga. Ay, kamahalan. Mahalaga ang pulong sa umaga. Kung sabihin ng mga opisyal ng hukuman na kayo ay labis na pagkagusto sa kagandahan, isang masamang emperador na nagpapabaya sa pamamahala. Mabilis lang ako. Kamahalan, ingatan po ninyo ang inyong katawan. Mahalaga ang mga gawain ng bayan. Siya na nga. Binibini Maria Clara. Nagtagumpay kang pukawin ang aking pagnanasa na manakop. Parang may pakiramdam na ako'y tinuturing na biktima na pinagmamasdan. Oh, Emperador. Bagaman maganda si Binibining Maria Clara, dapat mong ingatan ang katawan ng Emperador. Wala kang alam. Kahit sino, kung kagabi ay nanatili sa isang posisyon na hindi makagalaw, mapapagod at manghihina rin. Ako ay tao, hindi Diyos. Kamahalan, abala kayo sa maraming bagay. Ang iyong lingkod ay nagkamali. Ang iyong matandang lingkod, mula pa noong bata sumusunod sa emperador, hindi pa nakakita,
na ang emperador ay nakapagbigay ng pabor sa sinumang binibini na hindi nakatulog magdamag. Mukhang sa hinaharap si Binibining Maria Clara ay maghahari sa harem. Naalala ko kagabi, si Binibining Maria Clara ay nangakit sa akin at sinabi na gusto niyang ako ay sumilbi sa kanya at kahit papaano ay bigyan siya ng titulong Binibini. Kaya tutuparin ko ang kanyang hiling. Ipahayag ang utos. Pagkalooban si Binibining Maria Clara ng promosyon sa Binibini at bigyan ng titulong Marilad. Bigyan siya ng tirahan sa Palasyo ng Kaligayahan. Emperador, ang palasyo ng kaligayahan ay tinitirhan ni Clara. Kung gayon, si Clara ay pansamantalang ilipat sa Palasyo ng Kagandahan, silid bilang 6, at si Binibining Maria Clara ay magkakaroon ng karapatan sa pagsilbi. Narito si Isabel. Ako at si Isabel ay hindi magkakilala sa palasyo. Bakit siya biglang bumisita? Maria Clara, binabati si Isabel. Binibini Maria Clara, bakit ka nakaupo dito? Hindi pa ako dumarating. Hindi naman kailangan na yumuko sa akin. Tumayo ka na. Ay, si Clara ng Palasyo ng Kaligayahan ay ang paboritong binibini ng Emperador Ricardo. Bakit pumunta rito sa akin? Binibining Maria Clara, tumayo ka na. Hindi na kailangan ng maraming seremonya. Binibining Maria Clara. Kagabi, Binibining Maria Clara ay pinaboran ng Emperador Ricardo. Siguradong pagod na pagod ka. Kagabi ang Emperador Ricardo ay natulog dito sa akin. Kaya't ang buong palasyo alam na pala. Lumapit ka. Ako, Sabi ko lumapit ka. Tatanungin kita. Kagabi, inalagaan mo ba ang Emperador Ricardo ng maayos? Kung may itinuro sa iyo ang Emperador Ricardo, sabihin mo sa akin lahat. Ito ay munting regalo para sa iyo. Ito ay mula kay Binibining Clara. Na ibinigay sa iyo. pulseras na yada. Ito ba ay paraan ng pagpapakita ng kabaitan sa akin? Matapang ka. Kailangan pa ba ni Binibining Clara na magpakabait sa iyo? Ang pagbibigay sa iyo ay pagpaparangal sa iyo. Pumunta lang ako upang makita kung anong uri ng babae ang nakakuha ng pabor ng Emperador Ricardo. Huwag mong isipin na dahil nakuha mo ang pabor ng Emperador Ricardo, ay maari mong baliwalain ang paggalang sa nakatataas. Huwag mong isipin na dahil nakuha mo ang pabor ng emperador. Ay maari mong wag igalang ang kaugalian ng antas. O salamat, kamahalan Clara. Pero hindi ako dapat tumanggap ng walang ginagawa. Ayaw ko na ang pulseras na ito. Tumanggi ka? Sa handog ni Kamahalan Clara. Binibining Maria Clara. Medyo wala kang utang na loob ah. Pagbati, Kamahalan. Nakita mo ba? Ito ang etiketa nga, harem. Huwag mong isipin na dahil nakuha mo ang pabor ng emperador ay maaari mong balewalain ang autoridad ni Kamahalan Clara. Binibining Maria Clara, hindi ka pa napapaangat. Ay naglakas loob na baliwalain ang regalo ng kamahalan. Talagang hindi mo iginagalang ang kamahalan sa iyong paningin. Talagang nag-aalala ako na isang araw ang Binibining Maria Clara ay uupo sa ulo ng kamahalan at magmamayabang. Si Grace at si Elena ay tama. Maria Clara, alam mo ba ang iyong kasalanan? Lakas ng loob mo. Lumuhad ka. Si kamahalan Clara ay talagang walang utak. Mukha siyang matalino. Paano siya naging gamit ng ibang tao? Kamahalan. Kamahalan, ang Binibining Maria Clara ay bagong pasok pa lang sa palasyo at nakalimot sa antas. Dahil sa pabor ng emperador, sana ay wag na po ninyong pansinin ang kanyang pagkakamali. Sino bang nag-utos sa iyong magsalita? Lumuhod ka. Ako, ang iyong binibini, ay hindi sinasadya na sumalungat. Sana po, wag kayong magalit, kamahalan. Lumuhod ka na sa kamahalan. Bakit ako luluhod sa kanya? Ako, ang iyong ate, ay hindi susunod sa mga feudal na batas ng palasyo. Lakas ng loob. Mga bantay, ipahiga ninyo siya sa lupa. Opo, Ngayon, luluhod ka man o hindi? kailangan kang lumuhad. Dekreto ng Emperador. Dekreto ng Emperador! Maria Clara, tanggapin ang dekreto. Sa utos ng langit, ang emperador ay naguutos. Si Maria Clara ay naglingkod ng mabuti at bibigyan ng titulo. Si Maria Clara ay naglingkod ng mabuti sa emperador, itaas sa pagiging binibini. Gawaran ng titulong Binibining Marilag, bigyan ng tirahan sa palasyo ng kaligayahan. Magkakaroon ng prioridad sa ibang mga binibini sa paglilingkod sa emperador. Ito ay utos. Ano? Prioridad sa pagsilbi?
Ayon sa etiketa ng harem, kahit na mahirang ng emperador, dapat ay ang emperatris ang magbigay ng titulo. Paano naging personal na iginawad ng emperador? Itong si Maria Clara ay nagawa pang lampasan ng emperatris at maglabas ng dekreto. At may prioridad pa sa paglilingkod sa emperador. Ito ay klaro na kung gusto niyang sumiping sa emperador, makakapunta siya agad sa silid ng emperador at maghintay ng pabor. Karapat-dapat ba siya sa karangalang ito? Binibining Maria Clara. Sa halip, Binibining Marilag, tanggapin mo ang dekreto. Sa loob ng isang araw, mula sa pagiging binibini tungo sa binibining Marilag, at nakatanggap ng pribilehiyo, ikaw ang ika. Kitang-kita mo naman kung gaano ka mahal ng emperador. Binibining Marilag, mahirap na binibini? Ayaw ko ng titulong ito. Napakamalas. Mang Tonyo, Ibinigay ng emperador sa kanya ang palasyo ng kaligayahan. At ako? Hindi ba ang palasyo ng kaligayahan ay ang aking tirahan? Mayutos, an, emperador. Si Clara ay titira sa silid bilang anim ni Maria Clara. itong si Maria Clara, linlangin ang emperador. Inagaw ang aking palasyo ng kaligayahan at pinatira ako sa makitid mong silid. Ang galing mo talaga. Binibining Marilag, tanggapin mo na ang dekreto. Mang Tonyo, itong. Ang titulong Binibining Marilag, pwede bang hindi ko natanggapin? Mang Tonyo, ito. Ang titulong Binibining Marilag. Pwede bang hindi ko tanggapin ito? Ano? Na talaga na siyang binibini? Ayaw pa niya? Ang emperador nagbigay ng titulo at gusto niyang magpalit? Ang utak ni Maria Clara parang naipit sa pinto? Naglakas loob tumanggi sa dekreto ng emperador, katulad ng paglapastangan sa kamahalan. Hindi inaasahan. Kakakuha lang niya ng pabor ng emperador, hahanap na ng gulo. Binibining Maria Clara, nalilito ang iyong matandang lingkod. Bakit ayaw mo? Hindi ko maintindihan. Itong titulong Binibining Marilag. Kasi ang Binibining Marilag ay parang mahirap na binibini, masama pakinggan. Kaya ayaw kong tanggapin. Pwede bang ibang titulo na lang? Ang salita ng emperador ay batas. Hindi pwedeng bawiin, maliban kung mapapabago mo ang desisyon ng emperador. Pupunta na ako sa emperador ngayon. Hoy, oras ng pagpupulong ng mga opisyal. Binibining Marilag. Bawal makialam ang mga binibini sa pamamahala. Mukhang si Maria Clara, mabagal mag-isip, pumunta sa emperador ngayon. Parang naghahanap ng gulo. Hindi ba gusto mong maging malapit kay Maria Clara? Ngayon na, pumunta ka. Mabuhay ang emperador. Mabuhay. Tumayo na kayo. Salamat, kamahalan. Itong dakilang seremonya, sino ang nangangasiwa? Bakit nagkaroon ng mali? Kamahalan. Ako ang nangangasiwa sa seremonya, kamahalan. Hindi ko inaasahang magkakamali. Ang iyong lingkod ay handang tumanggap ng parusa. Nais kong parusahan ang sarili sa labas ng palasyo ng langit at lupa. Nagmamakaawa ako na patawarin ang inyong lingkod. Prinsipe Carlos, tumayo ka muna. Wala akong balak na sisihin ka. Hindi ito kasalanan ng inyong lingkod. Dapat parusahan. Kung gusto mong lumuhod, Prinsipe Carlos, edi lumuhod ka sa palasyo ng langit at lupa hanggang sa seremonya ng taglamig. Lumuhod hanggang sa seremonya ng taglamig? Gusto mo akong patayin? Ricardo Alcantara, ang tronong ito, dapat ay akin ito dahil hindi ka makatarungan. Huwag mo akong sisihin kung gumanti ako. Si Prinsipe Carlos ay may sakit. Kamahalan. Ubo lang, walang problema. Sino yan? May mga atake. Protektahan ng emperador. May mamamatay tao. May mamamatay tao. Tulong. May tao. Protektahan ng kamahalan. Magsabi ka. Sino ang nagpadala sa iyo para patayin ako? Si Haring Yama ang magsasabi sa iyo. Kamahalan, 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 Pumanaw na ang emperador. kamahalan. Pumanaw na ang emperador. Mahusay. Ricardo Alcantara. Pagkatapos mong mamatay, ang trono ay magiging akin na. Ano ang nangyayari? Namatay na pala ang emperador. Hindi ito maaari. Isang makapangyarihang emperador. Paano siya napaslang?
Mula nang ako ay mag-time travel, ang imperyo ng silangan sa ilalim ni Ricardo Alcantara ay naging mapayapa at maunlad. Payapa at masagana ang buhay ng tao. Ang isang mabuting emperador na tulad niya, paano siya namatay? Kamahalan. Kamahalan. Sumpain. Sinubukan mong patayin ang kamahalan at gusto mong tumakas. Pagbabalik ng oras. Pagbabalik ng oras. Hindi ako namatay, nabuhay ulit ako, Maria Clara. Sigurado siya yan. Pinabalik niya ang oras para iligtas ako. Hindi ko inaasahan na ang bumabagabag sa akin ay ang pagbabalik ng oras ay nagbigay sa akin ng kasiyahan ng muling pagsilang. Naku, namatay na naman ako. Kamahalan. 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 Pumanaw na ang emperador. Kamahalan. Magaling. Ah. Emperador, bakit namatay ka na naman? Pagbabalik ng oras. Nabuhay na naman ako. Ang galing ng kakayahan na yan. Maria Clara, talagang lalo kang nagiging paborito ko. Hindi mo ako mapapatay, naiintindihan mo ba? Ay, naku. Namatay na naman ako. Kamahalan. Kamahalan. Pumanaw na ang emperador. Magaling. Bakit namatay na naman? Hindi ko talaga maintindihan ang emperador na ito. Hindi ba siya marunong magligtas ng sarili? Ako, ang iyong ate. Ngayon ay makikipaglaban ako sa iyo. Pagbabalik ng oras. Pagbabalik ng oras. Buhay na naman ako. Sa pagkakataong ito, hindi ko na dapat ulitin ang pagkakamali. Mabilis. Iligtas ang kamahalan. Oo, iligtas ang emperador. Naharang ko, ang galing ni Ricardo Alcantara ay napakalalim, hindi masukat. Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa iyo na patayin ako? Maaari kitang patawarin. Hulaan mo. Kamahalan. Itinago ng mamamatay tao ang lason sa kanyang molar. Nagpakamatay siya sa pagkagat ng dila. Kami, iyong mga lingkod, ay nahuli sa pagligtas. Patawarin mo kami. Makapasok sa bulwagan ng gintong trono, at iwasan ang lahat ng gwardiya at tahimik na maglagay ng tao upang patayin ako. Ang taong ito ay tiyak may superpower na makapangyarihan. Siya sa atin. Opo. Hindi ko papayagan na sa loob at labas ng palasyo ay may anumang amoy ng panganib. Buti na lang at natigil na. Pansamantala, hindi ako matutunton. Sa wakas ay nailigtas ko siya. Hindi na sayang ang aking superpower. Saan ba ito lumitaw? Isang babae. At naglakas loob sa bulwagan ng hukuman na magpahinga ng hayagan. Ako ay binibini ng emperador. Kahit na binibini ng kamahalan. Ito ay bulwagan ng gintong trono. Mula pa noong una, walang mga binibini ng palasyo na pumupunta sa hukuman. Umalis ka agad sa harap ko. Walang galang. Siya ang aking binibini, siya ay may pribilehiyo. Maaari siyang pumunta sa anumang oras sa hukuman upang ako'y makita. Aking binibini, ano ang mahalagang bagay na hinahanap mo sa akin? Mayroon. Maraming tao ang nanonood. Pakipalayain mo ako. Ayaw ko. Pakipalayain mo ako. Ikaw ay aking tagapagligtas. Sa buhay ko, tiyak na mahigpit kang yayakapin. Aking binibini, ano ang mayroon? Maupo ka sa tabi ko at sabihin. Ito. Hindi ito maaari. Ang bagay na ito. Medyo mahirap sabihin. Kung gusto mo, mag-usap tayo ng pribado. Ay, Aking binibini, napakaganda mo. Ano ang nais mo? Magsalita ka lang? Samahan mo ako sa pagdalo sa hukuman. Sa hukuman. sa hukuman. Ito ay utos. Huwag kang tumanggi. Ang dominante mo naman.
Ngunit gusto ko lang palitan. Ang titulong Binibining Marilag. Bakit biglang kailangan pumunta sa hukuman? Kamahalan, ang isang babae sa palasyo ay umupo sa hukuman at talakayin ang politika. Ito ay laban sa batas ng hukuman. Kamahalan, hindi dapat pumunta ang isang babae sa hukuman. Mangyaring bawiin ang utos. Oo nga, kamahalan. Tinuturuan ninyo ako. Tumahimik. Opo. Talagang kamahalan ang galing mag-utos. Isang salita lang tumahimik na lahat. Dahil sinabi ng emperador na umupo ako rito. Ang iyong binibini ay susunod na lang. Kamahalan, sasabihin ko na ang hiling ko. Ang titulong Binibining Marilag ay hindi ko gusto, pwede bang palitan? Hindi. Ang Marilag ay titulong ibinigay. Kung ayaw mo, ito ay pagsuway sa dekreto. Hindi man lang mapalitan ang titulo. Pero, ikaw ang nagligtas sa akin. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Aking binibini ako. Pag-iimbak ng oras. Hindi man lang mapalitan ang titulo ko, gusto mo pang hawakan ang pisngi ko. Tingnan natin kung mapapahiya ka. Talaga naman, hindi pa ako tapos magsalita. Gagamitin mo ang iyong kapangyarihan para patigilin ako. Huwag mo akong palitan ng titulo. Ang ganda ng abs mo. Walang kwenta. Pag hinubaran na kita at ipakita sa buong palasyo, mga opisyal ng palasyo, tingnan natin ang mukha ng emperador. Aking binibini, huwag mo akong hubaran. Kamahalan. Bakit mo hinubad ang damit mo? Bakit hinubad ni kamahalan ang damit? Kamahalan, kahit na ako ay iyong binibini. Pero, maghubad sa harap ng maraming tao. Ano ba ang iyong kilos? Wala kang kahihiyan. Babae. Naglalaro ka ng apoy. Anong apoy? Isuot mo ang damit ko. Ano? May sarili kang kamay at paa. Hindi ka marunong magsuot. Ikaw ay isang binibini ng emperador. Magdamit sa emperador. Dapat lang. Tingnan mo kung ang emperador. Magkasakit ang katawan ng emperador. Hindi sapat kahit 10 ulo ang maputol. Nagmamalabis ka. Hindi naman ganoon kaseryoso. Ikaw, binibini. Wala kang pakundangan. Bakit hindi mo isuot ang damit ng kamahalan? Oo nga, suotan mo na ng damit ang kamahalan. Tama. Ikaw ang nag-utos sa akin na maghubad. Paano mo ginawa? Ngayon, kailangan mong isuot ulit sa akin. Balak ko lang siyang mapahiya. Pero parang ako naman ang naghukay ng sarili kong hukay at nahulog. Sinay. Huwag mong sisihin ako, kung sipunin ka, uuna na ako. Binibining Maria Clara, gusto mo bang ma-promote sa Maharlika? Gusto mo lang magpalit ng titulo? Hindi ba sinabi mong hindi mo ako bibigyan ng bagong titulo? Nagbago ang isip ko. Ang iyong kahilingan ay dapat matupad. Ang titulo at promosyon ay pwedeng pumili. Ano ba ang iyong kilos? Ako, ang iyong binibini, ay gustong ma-promote sa Maharlika. Si, Promosyon sa binibini? Binibini. si, Promosyon sa mahal na binibini? si, Reyna Binibini. pwede rin. Itong si Binibining Maria Clara, paano siya nagkaroon ng ganoong pabor ng emperador? Anumang titulo ang gusto niya, ibinibigay ng kamahalan. Itong lalaking ito, kanina lang ay tumanggi siyang magpalit ng titulo, ngayon bigla siyang pumayag. Sa lahat ng aking kahilingan, baka naman may masamang balak siya. Ang iyong binibini ay ayaw ng anumang pagtaas ng titulo. Gusto ko lang palitan ang Marilag na titulong ito. Marilag, matatag, tahimik, malumanay, masunurin, maamo, mabuti.
at liwanag. Lahat ay magagandang salita. Pumili ka lang. Bibigyan kita. Tahimik. Masyadong payapa, hindi bagay sa akin. Liwanag. May kahulugang swerte at kasaganaan. Liwanag na lang, mas maganda kaysa marilag. Ipalaganap ang aking utos. Si Binibining Maria Clara ay itinaas bilang Binibining Marilag. Salamat, kamahalan. Aalis na po ang iyong binibini. Binabati kita, Binibining Marilag. Binabati kita. Si Binibining Maria Clara ay labis na pinapaboran ng emperador. Sa hinaharap, dapat nating sipsipin ng mabuti. Mga minamahal kong opisyal, ipagpatuloy natin ang pagdinig. Emperatress, dapat mong ibigay sa iyong binibini ang katarungan. Ang katarungan, si Maria Clara ay nagkamit ng pabor ng emperador Hindi alam kung anong pampabaliw na salita ang ibinigay sa emperador at ibinigay niya ang palasyo ng kaligayahan na tinitirhan ng iyong binibini sa kanya at pinalipat niya ang iyong binibini. sa palasyo ng kagandahan. At si Maria Clara ay napakaarte. Hindi man lang bumati kay Binibining Clara sa pamamagitan ng pagluhod. Narinig ko rin na pumunta siya sa bulwagan ng gintong trono para palitan ang kanyang titulo at pumayag ang emperador. Ang pinakamahalaga, pagkatapos makuha ni Maria Clara ang pabor ng emperador, kung sakaling magdalang tao siya ng anak ng emperador, sa hinaharap, tiyak na ang ina ay magiging mahalaga dahil sa anak. Magiging mapang-api siya sa harem. Baka sa panahong iyon, kapag naging makapangyarihan si Maria Clara, kahit ang Emperatrice Victoria ay hindi na niya papansinin. Patawarin mo kami, Emperatrice. Huwag kang magalit. Nagsasabi lang kami batay sa mga pangyayari. Kahit na si Maria Clara ay nagkamit ng pabor ng emperador, ano naman? Kung wala ang pahintulot ko, kahit na siya ay buntis ng anak ng emperador, ay mamamatay sa sinapupunan. Tama, ang sinabi ng kamahalan. Kahit na ang Emperatrice ang namamahala sa harem, wala pa siyang anak ng emperador. Maaari niyang hayaan ang mga binibini ng palasyo na makatanggap ng pabor ng emperador, ngunit hinding-hindi niya papayagan na sa loob ng harem may mauuna sa kanya na magbuntis ng anak ng emperador. Kaya, Emperatrice, ikaw ang modelo ng kababaihan, ngunit wala kang anak. At narinig ko sa medikal na institusyon ng palasyo na si Maria Clara ay biglang nasusuka at pinatingin sa manggagamot ng palasyo. Baka ito ay pulso ng pagbubuntis. Ang binibining Elena na ito ay talagang magaling mag-imbento. Ngunit ang pulso ng pagbubuntis. Ay eksaktong gusto ng Emperatrice. Ano ang sinabi mo? Pulso ng pagbubuntis. Narinig ko lang din. At kanina ay ipinatawag mo si Maria Clara para magbigay pagbati. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa siya. Kamahalan, Dapat kang magtatag ng autoridad para malaman ni Maria Clara na ang harem na ito ay hindi lugar para siya ay maging mayabang dahil sa pabor. Kayo ngayon ay maraming sinasabi. Ako, ang iyong binibini, ay nagsalita ng labis. Tama na, tumayo na kayo. Ako, natural na alam ko kung ano ang gagawin. Salamat, kamahalan. Dumating si Binibining Marilag. Ako, ang iyong binibini, ay bumabati sa kamahalan. Kakalipat lang sa palasyo ng kaligayahan, hindi pa mainit ang kama, ay pinatawag para bumati. Ang mga patakaran ng mga sinaunang tao ay talagang nakakapagod. Maria Clara, hindi ba matapang ka? Tingnan natin sa pagkakataong ito kung paano ka makakatakas. Ito ang babaeng nagpabaliw sa emperador. May itsura naman talaga. Sa loob lamang ng ilang araw, mula sa isang maliit na binibini, binigyan ng titulong Binibining Marilag. Narinig ko pumunta ka sa bulwagan ng gintong trono upang humingi ng titulo sa emperador. Hindi ka lang pinarusahan ng emperador, binigyan ka pa niya ng lahat ng hinihiling mo. Binibining Marilag, Maharlika, Mahal na Binibini, Reyna Binibini, lahat ng titulong iyon ay maaari mong piliin. Mukhang mayroon kang natatanging kakayahan. Wala namang espesyal. Lakas ng loob! Kamahalan, pinaupo ka ba niya? Siguro hindi pa nakakakita ang emperador ng babaeng may ganitong ugali, kaya pansamantala siyang naakit.
Maganda ang sagot. Tumayo ka na. Ihain ang tsa na pampagising. Opo. Buti naman. Nag-alay ng tsaa ang Emperatrice. Tama ang hinala ko. Ang tsaa na pampagising na ito ay lihim na ginawa ng Emperatrice. Iyon ang tsaa. Kapag ininom ito ni Maria Clara, hindi na kailangang mag-alala na magkaroon siya ng anak ng emperador. Anong tsa ito? Ito ay tsa na pampagising. Binibining Marilag, nag-alay ng tsaa ang Emperatrice. Ibig sabihin, pinapahalagahan kanya. Ang tsaa na pampagising na inialay ng Emperatrice, karaniwang tao ay hindi man lang makakatikim. Inumin mo na. Baka kami pa magpapainom sa iyo. Huwag mo akong madaliin. Ang bango ng tsaa na ito. Kailangan kong amuyin pa. Kung hindi dahil bago ako pumunta, pinaalalahanan ako ni Isabel. Baka nainom ko pa ang tsaa na ito talaga. Talaga. Binibining Maria Clara. Binibining Maria Clara. Binabati kita, Binibining Maria Clara. Nagpalit ng titulo, binigyan ng titulong, Binibining Marilag. Sana, sa hinaharap, binibini sa harap ng emperador, ay magsalita ka ng mabuti para sa akin. Wala yon. Kung isang araw, hindi ka masaya sa iyong titulo, hindi ka masaya. Maaari akong lumapit sa emperador para palitan ito para sa iyo. Kung ako'y tawagin ng emperador para pagsilbihan siya. Maaari ko siyang hilingin na pumunta sa iyo. Maraming salamat, Binibining Maria Clara. Ngunit may isang bagay, kailangan kitang paalalahanan. Tatawagin ka ng Emperatrice. Dapat kang maging maingat. Lalo na kung bibigyan ka ng Emperatrice ng tsaa na pampagising, huwag mong iinumin. Bakit hindi ko pwedeng inumin ang tsaa na ibinigay? Sabi sa palasyo, ang mga binibini na nakatanggap ng pabor ng emperador ay tatawagin ng Emperatrice at bibigyan din ng tsaa na pampagising. Pagkatapos inumin ang tsaa na pampagising walang sakit o kati, ngunit ang mga tiyan ng mga binibini ay hindi na lumaki. Lalo na noong nakaraang taon. Narinig ko na may isang binibini pagkatapos niyang makuha ang pabor ng emperador ay nabuntis ngunit nang lumabas siya mula sa silid tulugan ng Emperatrice. Paglabas ay nagkapagkalaglag ng sanggol. Nakakatakot naman. Kaya dapat kang mag-ingat. Buti na lang nagpaalala si Isabel. Itong tsaa na pampagising ay posibleng iyong sa maraming palabas sa TV na lihim na ginawa ng Emperatrice na tsaa na pampabaog. Si Binibining Marilag ngayon ay may pabor ng emperador, kaya hindi na ako iginalang. Salamat sa tsaa, kamahalan. Pero hindi ako nauuhaw ngayon, kaya hindi ko naiinumin. Ang kapal ng mukha mo. Ang Emperatrice ay pinuno ng harem. Binigyan ka ng tsaa. Pero, tatanggi ka? Kamahalan, nakita niyo po? Si Maria Clara, dahil sa pabor ng emperador, ay direktang hindi kayo pinapansin. Huwag kayong manira, tatlo. Hindi lang ako nauuhaw, ayoko lang uminom. Sana po ay patawarin ako ng Emperatrice. Kung gayon, painumin si Binibining Marilag ng tsaa na pampagising para malaman niya kung sino talaga ang namumuno sa harem na ito. Huwag. Huwag! Pakawalan mo ako. Wala kayong galang. Pakawalan. Maria Clara, ayaw mo sa mabuti, gusto mo sa masama. Nagkasala ka sa Emperatrice? Sino pa bang masisisi? Sobra naman itong pang-aapi. Bumalik ang oras, pagbabalik ng oras. Maria Clara, ayaw mo sa mabuti, gusto mo sa masama. Nasaktan mo ang Emperatrice Victoria. Kanino pa ba masisisi? Ang oras ng pagbabalik ay hindi tama. Ngunit sila pa rin, pinilit akong pigilan sa balikat, hindi ako makalaya. I-save ang oras at ihinto ito. Sabihin ko sa inyo, kayong tatlo, pinilit ninyo akong uminom ng ganitong tsaa, di ba? Ang hindi gumanti ay walang galang. Ikaw muna ang uminom bilang paggalang.
At ikaw naman. Sabi mo nga, bakit palagi kang nambabastos sa akin? Ako. We. Ang huling subo, para sa iyo na lang inumin. Ininom na lahat. Ano itong tsaa? Napakasama ng lasa. Kamahalan. Ang binibining marilag ay lahat na ang tsaa na pampagising ay nainom na. Kakaiba. Bakit ang aking lalamunan ay matamis? Dahil ito ang unang pagkakataon, ako ay magpapakita ng awa. Sa pagkakataong ito, magpapakita ako ng awa. Patawarin kita sa ngayon, bumalik ka sa iyong palasyo ng kaligayahan. Kung gayon, ang iyong binibini ay aalis na. Ang pagiging binibining marilag ay napakasarap. Makatulog hanggang sa natural na magising. Sino ka? Ako ay mula sa departamento ng palasyo, isinugo upang maglingkod sa binibini. Nakita kong mahimbing ang tulog ng binibini, kaya hindi ako nangahas na istorbohin. Hindi ko inaasahan na maistorbo ang mahal na binibini. Patawarin mo ako, mahal na binibini. Mabuti. Tumayo ka na. Wala akong pagpapahalaga sa ranggo. Simula ngayon, hindi mo na kailangang lumuhod sa akin. Hindi ako maglakas loob. Ang etiketa ng lumang panahon ay hindi uso dito. Kung luluhod ka muli, ibabalik kita sa departamento ng palasyo. Opo. Ah, tama nga. Malapit na ba ang oras ng tanghalian? Pumunta ka sa kusina ng emperador at tingnan kung ano ang inihanda na masasarap na pagkain. Opo. Random na paglipat ng lokasyon, maaaring ilipat ang iba't ibang tao at bagay sa iba't ibang lugar. Ibig sabihin nito ay kapag dumating ang emperador at ayaw ko siyang makita, maaari ko siyang ilipat sa ibang lugar at hindi niya malalaman kung ano ang nangyari. Ang galing. Nagkaroon na naman ako ng superpower. Binibining marilag, ipinatawag kayo ng Emperador Binibini para kumain sa palasyo ng purong langit. Ibig sabihin, sasama ako sa emperador para kumain, di ba? Wala akong interes. Ay Binibini, bakit naman wala kang interes? Ito ay isang napakalaking karangalan. Nagbibigay liwanag sa iyong pamilya. Maraming mga binibini ng palasyo ang gustong sumama sa emperador para kumain. Kahit ang Emperatrice Victoria ay gustong sumama sa emperador. Ang gulo mo naman. Sabi ko na nga ba, wala akong interes. Binibining marilag, kung hindi ka pupunta, iyon ay pagsuway sa utos. Ang mga sinaunang tao talaga, nakakainis. Laging sumusuway sa utos lagi. I-load ang save. Random na paglipat ng lokasyon. Bumalik ka na naman? Hindi ba pinapunta kita kanina? Tawagin si Binibining Marilag para kumain sa palasyo ng purong langit? Ano pang ginagawa mo diyan? Opo, kamahalan. Pupunta na ang iyong lingkod upang ipahayag ang utos. Hindi ba si Mang Tonyo kanina? Umalis na? Bakit biglang lumitaw sa likod ko? Baka naman ang palasyo ng purong langit na ito ay may maruming bagay. Sobra lang ang iniisip ko. Ang aking palasyo ng purong langit paano magkakaroon ng maruming bagay? Si Maria Clara na naman ang lansihin ng maliit na babaeng ito. Ginamit niya ang kakayahang pagbabalik ng oras.
Tiyak na ayaw niyang sumama sa akin kumain. Kaya ibinalik si Mang Tonyo sa akin. Kawili-wili. Inimbita kitang kumain. Ayaw mo akong bigyan ng pagkakataon? Sige. Personal kitang makikita. Ayos na ba? Umalis na. Palasyo ng Kaligayahan. Binibini. Ito ang kusina ng emperador. Ang tanghalian ngayon. Talong na may palaman, talong cake, at pritong talong. Ginisang talong. Bakit puro talong ito? Binibini. Ang mga talong sa bukirin ng emperador ay sobrang dami. Kaya para sa mga binibini ng palasyo, ang inihandang mga putahe ay halos puro talong din. Hindi ko gusto ang talong. Pwede bang ipagluto ako ng kusina ng emperador ng tulad ng nilagang baboy na may kanin? Sa palagay ko hindi pwede. Kayo ay isang binibini lamang. Ito ba ay pagmamaliit sa akin? Hindi ako maniniwala. Sa aking kakayahan, hindi ko makuha ang mga pagkaing gusto ko. Pagbabalik ng oras. Pagbabalik ng oras. Binibini. Ito ang tanghalian ngayon mula sa kusina ng emperador. Talong na may palaman, pipino, at ginisang talong. Kahit na pinalitan ng isang putahe, wala pa rin ang aking paboritong pagkain. Dumating ang emperador. Pagbabalik ng oras. Pagbabalik ng oras. Ano bang ginagawa ni Maria Clara? Tatapak na sana ako sa Palasyo ng Kaligayahan pero pinalayas ako. Para akong isang bagay na itinapon lang. Magaling. Ihanda ang karwahe, Palasyo ng Kaligayahan. Bakit ganito pa rin ang ulam? Walang gana. Pagbabalik ng oras. Pagbabalik ng oras. Pagbabalik ng oras. Pagbabalik ng oras. Bakit ganito pa rin ang ulam? Ituloy ang pagbabalik. Pagbabalik ng oras. Bakit ganito pa rin ang ulam? Dumating ang emperador. Sa pagkakataong ito, hindi na bumalik ang oras. Tingnan natin si Maria Clara kung ano ang magiging reaksyon niya sa akin. Isa pa, huling beses na. Siguradong makukuha ko. Ang paborito kong nilagang baboy na may kanin. Pagbabalik ng oras. Pagbabalik ng oras. Sobra na. 6 na beses na. 6 na beses talaga. Ang pintuan ng Palasyo ng Kaligayahan, bakit napakahirap pasukin? Maria Clara, ayaw mo ba talagang makita ako? Tungo sa Palasyo ng Kaligayahan. Opo. Binibini. Ito ang tanghalian ngayon mula sa kusina ng emperador. Talong roll, talong cake, at pritong talong. Ginisang talong. Wala pa rin. Ang paborito kong nilagang baboy na may kanin. Dumating ang emperador. Binibini. Dumating ang emperador para makita kayo. Dumating ang emperador. Wala rin naman ang paborito ko. Paborito ko. Salubungin ang emperador. Salubungin ang emperador. Ngayon? Sigurado bang hindi ako tatanggihin? Pagbati, kamahalan. Ang iyong binibini. Huli sa pagsalubong sa emperador, patawarin po ang aking kasalanan, kamahalan. Hindi kita sinisisi. Sadyang naisip ko lang, iniwan ko ang mga gawain para samahan kang kumain. Kamahalan, maaari mo na ba akong ibaba? Maaari na ba akong ibaba? Siye. Aking binibini. Aking binibini. Gustong-gusto ko talagang malaman ano ba talaga ang nangyari na nagpabalik sa kanya ng panahon ng 7 beses. Komportable ka ba dito? Ang mga tagapaglingkod mayroon bang hindi maayos? Wala, medyo komportable naman. Kung sasabihin ko may konting hindi komportable, ay yung kusina ng emperador ngayong araw, ang mga putahing dinala, palaging may talong. Ang iyong binibini ay ayaw ng talong.
Dahil lang may talong sa pagkain ng emperador. Kaya kaganyan kasama ang loob. Sa huli, nasira ang iyong kalooban. Mang Tonyo. Ang pagkain na ginamit ni Binibining Marilag. Ngayong araw, sino ang naghanda? Kamahalan. Ano na naman? Lahat ito ay dahil sa pagiging mapili ng iyong binibini, hindi naman kasalanan ng iba. Kung ang mga tagapaglingkod ay nagdulot sa iyo ng hindi kasiyahan, iyon ang kanilang serbisyo, hindi perpekto, hindi maingat. Karapat dapat silang parusahan ng kaunti. Kamahalan, huwag ganyan. Ipag-utos na maghain ng pagkain ang kusina ng emperador. Opo. Ang tamis. Ang mga pagkain ito bagay sa panlasa mo, di ba? Kumain ka na. Naku, kahit na puro karne, wala namang nilagang baboy na may kanin. Ayoko talagang kumain. Ano ba? Ibalik ang oras. Mukhang ginamit na naman niya ang superpower. Maliban sa gulay na talong, ayaw niya rin pala kumain ng karne. Hindi na niya ibinalik ang oras. Binibining Marilag. Ano ang ginagawa mo? Ang iyong binibini ay gustong lumapit at maglambing sa kamahalan. Gayunpaman, ngayon, ang kusina ng emperador wala ring paborito kong pagkain, nilagang baboy na may kanin. Kaya mas mabuting kulitin ko siya para magpalipas ng oras. At saka kapag binaliktad niya ang oras, hindi niya yon mararamdaman. Kung gusto mo ng paglalambing, Binibining Marilag, ako lalambingin din kita. Gusto ko lang mang-asar. Hindi ko naman sinabing halikan. Ang babaeng ito mahirap intindihin. Lalambingin kita. Para maramdaman ko ang aura ng emperador. Ayoko namang lambingin mo ako. Hindi ko maintindihan. Ang hirap hulaan ng isip ng babaeng ito. Gusto ko ng lambing, pero ayaw mo akong lambingin. Kamahalan, dito po. Masarap ba? Masarap. Ang ganda sa bisig. Kailangan kitang pakainin. Naisip mo, pagbabalik ng oras. Ang babaeng ito, sinadya ba? Itong babae, sinadya ba niya? Kamahalan, gutom na po ako. Kumain muna tayo. Ayaw na niya akong tuksuhin. Sumuko na. Aking binibini, ano ang gusto mong kainin? Ang iyong binibini ay maaari ring pumili ng pagkain. Siyempre, maaari kang pumili ng kahit anong pagkain mula sa menu ng emperador. Mang Tonyo, Opo. kunin ang menu ng emperador. Opo. May nilagang baboy na may kanin. Ito, isang mesa ng iyon. Ah? Isang mesa? Oo, tama. Gusto ko ng iba't ibang luto. Opo. Hindi ko inaasahan na si Binibining Marilag ay ganito kalakas kumain. Hindi ba siya natatakot na pagkatapos kumain, ang kanyang katawan ay amoy pagkain? Hindi ba siya natatakot na mamaya, habang naglilingkod sa emperador, ang amoy ay makakaabala sa kamahalan? Paborito ko ang nilagang baboy na may kanin. Sa wakas, makakain ko na. Lahat ay nilagang baboy na may kanin. Emperador Ricardo. Ako, ang iyong binibini, ay mahirap. Kaya, Gusto mong kumain? Kumain ka lang ng marami. Ah, ganun pala. Hindi pala siya mahilig sa karne. Mahilig pala siya sa nilagang baboy na may kanin. Ito ay pagmamahal sa nilagang baboy na may kanin. Hanggang saan ang pagmamahal niya, pero ang paraan ng pagkain niya, medyo cute. Halika.
Kamahalan, kumain ka rin. Hindi ako gutom. Aking binibini, busog ka na ba? Sobrang busog, napakasarap. Mag-iwan ng tiyan para sa pagkain ng emperador. Dahil ang pagkain ng emperador hindi ko pa natikman kahit isa. Pagbabalik ng oras. Pagbabalik ng oras. Bakit bumalik ang oras? Ito, ang shark fin ito, ang abalone, at ito. Ito. Maliban sa nilagang baboy na may kanin lahat, isa-isa. Opo. Oh, hindi ko akalain na si Binibining Marilag ay ganito kakain. Hindi ba siya takot na pagkatapos kumain, ay amoy pagkain ang buong katawan? Hindi ba siya natatakot na mamaya, kapag magsisilbi sa emperador, ang amoy ay makaabala sa kamahalan? Ay. Ginamit niya ang pagbabalik ng oras para umorder muli ng pagkain. Hindi pa ba siya busog? Pero kanina, hinawakan na niya ang kanyang tiyan. Pwede na namang kumain muli. Tikman mo ang pagkain ng emperador, kung masarap ba talaga gaya ng sabi. Talaga namang pagkain ng emperador. Masarap. Kamahalan, kumain ka rin. Huwag mo lang akong tingnan. Ang abalon na ito ay malambot at makatas. Tikman mo. Ako, sapat na ang manood sa iyong kumain. Kahit na ang paraan ng pagkain ko ngayon ay hindi masyadong elegante at baka ituring na matakaw. Pero, pagkatapos kong kumain, pwede kong ibalik ang oras. At sa oras na iyon, makapag-iiwan ako sa kamahalan ng imaheng isang binibini. Sa wakas busog na. Aking binibini. Isa pala siyang maliit na matakaw. Kamahalan, bakit hindi ka kumakain? Wala ka bang gana? Pagbabalik ng oras. Nagbabalik na naman ang oras. Baka kakain pa ba siya? Lahat ng mga putahing ito. Ulitin lahat. Opo. Hindi akalain na si Binibining Marilag ay napakalakas kumain. Hindi ba siya natatakot na pagkatapos kumain ang kanyang katawan ay amoy pagkain? Hindi ba siya nag-aalala na mamaya kapag maglilingkod sa emperador, ang amoy ay makakarating sa kamahalan? Inulit muli ang order, Diyos ko. Bakit naman ipinagkaloob ng langit ang pagbabalik ng oras na napakalakas na kakayahan sa isang babaeng matakaw? Para lang kumain. Kailangan pang ulitin ng 3 beses. Ang tiyan niya, parang walang ilalim. Ako, ang iyong binibini, ay tapos ng kumain. Kung hindi dahil sa 2 beses kanina pag-urong ng panahon, nasaksihan ko ang iyong parang bagyong pagkain. Ako ay muntik nang maniwala sa iyong sinabi. Yan lang ba ang kinakain mo? Ang iyong binibini ay natatakot tumaba hindi makakain ng marami. Bawat isa ay tikim lang ng kaunti sapat na para mabusog. Talaga? Ang maliit na kumain ng iyong binibini, natakot ba ang kamahalan? Maliit na kumain, oo, medyo. Napakaliit ng kinakain. Ang iyong binibini ay kailangan mapanatili ang hugis ng katawan. Kaya ngayon, oras na ba para pagsilbi sa emperador? Ang iyong binibini ay masyadong busog hindi angkop para sa mabigat na ehersisyo. Mukhang ito ay isa na namang pagtanggi. Pero hindi naman nagmamadali. Ako sa kalaunan ay gagawin kang kusang loob na pagsilbi sa emperador. Ako na muna. Ipahayag ang utos. Ang binibining Marilag ay na-promote sa Maharlikang Binibini. Opo, kamahalan. Ang iyong binibini ay walang ginawa bakit ako na-promote. Ako ay maaaring magbigay ng titulo sa sino mang gusto ko, hindi kailangan ng anumang dahilan. Sa totoo lang, sumama ka sa akin kumain.
Bagaman ikaw ay parang maliit na baboy, puro ka lang kain ng kain. Pero sobrang cute at nakakatawa. Kamahalan, ilang araw pa lang ang lumipas. Si Maria Clara biglang naitaas sa pagiging maharlika. Hindi ba't sumama lang siya sa emperador para kumain ng isang beses? Bakit naman? Ako? Sumama ako sa emperador ng maraming beses para kumain, hindi man lang ako nabigyan ng ganoong karangalan. At narinig ko pa, pagkatapos ng pagkain, nais ng emperador na pagsilbihan siya ni Maria Clara sa kama. Pero tumanggi siya. Hindi man lang nagalit ang emperador. Sa halip, binigyan siya ng titulong maharlikang binibini. Talagang mahirap unawain. Kahit noong nakaraan, sikreto natin siyang pinarusahan. Pero hindi siya masyadong nagsisi. Sa halip, patuloy niyang ginagamit ang kanyang ganda para paakitin ang emperador. Kung sa paglipas ng panahon, ako ay nag-aalala ang posisyon ng emperatrice. Baka mapalitan din ni Maria Clara dahil ngayon siya ay labis na pinapaboran. Kamahalan, huwag po kayong magalit. Alam ko may sama kayo ng loob at alam ko rin ang alitan ninyo kay Maria Clara. Siyempre, ako rin naman ay hindi gusto si Maria Clara. Papuntahin si Maharlikang Binibini. Opo? Dumating na si Maharlikang Binibini. Pagbati sa Emperatrice. Maharlikang Binibini, tatanungin kita. Sa tanghali, noong sumama ka sa emperador sa pagkain, tumanggi ka bang pagsilbihan ng emperador sa kama? Noon, gusto ng emperador, ngunit sobrang busog na ang iyong binibini, kaya tumanggi ako sa hiling ng emperador. Kalokohan. Isa kang binibini ng palasyo? May tungkulin kang magkaanak para sa maharlikang pamilya. Ang pagtanggi mo sa emperador ay paglapastangan sa kamahalan. Ang emperatrice na ito ay nagpapakunwari. Noong isa, pinilit niya akong uminom ng tsaa na pampagising. Buti na lang ginamit ko ang aking kakayahan upang umiwas. Ngayon, pinag-uusapan ang pag-aanak. Siya ay isang taong mapagkunwari. Maria Clara, sinuway mo ang kagustuhan ng emperador. Alam mo ba ang iyong kasalanan? Ano bang kasalanan ko? Hindi ako kasangkapan para manganak. Bakit kapag gusto niya, dapat kong sundin? Pakiusap, kamahalan. Parusahan ninyo si Maharlikang Binibini. Wala siyang respeto sa kahit kanino. Nilalapastangan niya ang kapangyarihan ng emperador. Maharlikang Binibini, binigyan kita ng pagkakataon. Ngunit hindi mo ito pinahalagahan. Emperatrice, anong pagkakataon ang ibinigay ninyo sa akin? Tinawag ninyo ako sa gabi para lang hulihin ako sa mali, hindi ba? Bilang emperatrice, ginagamit kayo ng tatlong iyan bilang panangga. Hindi ko alam kung paano kayo naging emperatrice na namumuno sa harem. Lakas ng loob. Paglabag sa nakatataas. Sampalin siya. Emperatrice, sasampalin ninyo talaga ako. Ang pang-iinsulto sa akin ay malaking kasalanan ng kawalang galang. Ako mismo ang dapat na sumampal sa iyo. Pag-iimbak ng oras. Pagpapatigil ng oras. Ay, nagtataka talaga ako. Wala akong sama ng loob sa iyo. At wala ring galit. Bakit mo? At muli, paulit-ulit mo akong inaapi. Itong sampal. Sampal ito dahil hindi mo alam ang tama at mali. Itong sampal-sampal ito dahil inaabuso mo ang iyong kapangyarihan. Bakit ang sakit ng mukha ko? Kamahalan, bakit namamaga ang iyong mukha? Sinasabi ninyo ang mukha ko? Namamaga ang mukha ko. Salamin? Kunin mo ang salamin para sa akin. Paano naman naging ganito ang mukha ko? Ang aking napakagandang mukha. Maliwanag na sinampal ako ng iba. Sino? Sino? Hindi ako.
Paano naging ganito ang aking mukha? Bakit naging ganito? Kamahalan, pwede ba huwag ninyo akong sampalin? Kapag nalaman ito ng emperador, galit na galit siya. Sampalin ang mukha mo. Galit ngang emperador. Ang maliliit mong kamay, mapuputi at tulad ng perlas, kaunting parusa lamang, hindi naman magagalit ang emperador. Magdalaga, gamitin ang parusang karayom. Putulin ang litid ng kanyang kamay bilang parusa. Opo. Itong emperatrice, higit na mapagmalupit kaysa inakala ko. Pause ng oras. Naglakas loob kayo. Ay, sira na. Nakahawak ang dalawang kamay ko ngayon. Hindi ko magamit ang aking superpower. Kapag nalaman ng emperador na ginagawa ninyo sa akin ang pang-aabuso sa parusa, tiyak na kayo'y ikukulong sa malayong palasyo. Oy, maharlikang binibini. Wala ring magagawa ang emperador. Sa oras na ito, Nasa silid-aralan ng emperador siya, nagbabasa ng ulat. Hindi siya pupunta sa harem. Ay, ang gaganda ng kamay mo. Kapag napinsala, hindi na. Bibigyan ka ng pabor ng emperador. nagkasala ka sa emperatrice. Walang makakapagligtas sa iyo. Tusukin ninyo siya. Tusukin siya ng 3 beses. Mang Tonyo, Kamahalan. bigla kong bumilis ang tibok ng puso. Tawagin si Maharlikang Binibini. Hayaan na. Pupunta ako mismo sa kanya. Pumunta sa palasyo ng kaligayahan. Kamahalan. Maharlikang Binibini ay pinatawag ng Emperatrice Victoria at pumunta sa palasyo ng paglikha. Kung gayon, pumunta sa palasyo ng paglikha. Opo, kamahalan. Huwag kang matakot. Ang karayom na ito ay dadaan sa iyong dulo ng daliri. Hanggang sa tumagos sa iyong daliri. Ang parusang karayom na ito ay matatapos na. Dumating ang emperador. Tumigil. Mabuhay ang emperador. Emperador. Kamahalan. Pasensya na. Hindi ko alam na makakaranas ka ng ganitong paghihirap. Kamahalan. Sabi nila nagbabasa ka raw ng ulat sa emperador at hindi ka darating para iligtas ako. Ako ang may kasalanan. Nahuli ako. Ako ang maghihiganti para sa iyo. Huwag ka nang umiyak. Emperatrice. Kamahalan. Hindi po kayo kamahalan. Makinig po kayo sa aking paliwanag. Ito ay si Binibining Maria Clara. Siya ay walang respeto. Siya ay lumalabag sa nakatataas. At hindi pa siya sumisilbi sa emperador. Kamahalan, kaya ako, ang iyong binibini, ay gusto lamang siyang parusahan ng kaunti. Gamit ang aking kapangyarihan sa palasyo. Si Maharlikang Binibini ay tumangging sumilbi sa emperador. Ito ay pinahintulutan ko. Hindi ko itinuturing na siya ay nagkasala. Ngunit ikaw, bilang pinuno ng 6 na palasyo, anuman ang dahilan, kahit na isang saglit na galit, hindi mo dapat ginawa kay Maharlikang Binibini ang parusang karayom. Kamahalan. Ikaw ang pinakamarangal kong emperatrice, tatanggap ng paggalang mula sa mga binibini ng palasyo at pagyuko ng mga opisyal. Ngunit ikaw ay makitid ang kalooban. Pahirapan si Maharlikang Binibini. Ipahayag ang aking utos. Ang emperatrice ay may sakit. Ikulong sa palasyo ng paglikha ng 1 taon. Kung wala ang aking pahintulot, hindi siya maaaring lumabas. Ang kapangyarihan sa palasyo, pansamantalang kay Sofia, at kay Maharlikang Binibini ang mamamahala. Kamahalan, ako ay nagparusa lamang. Sa isang maliit na maharlika, siya ang lumabag sa nakatataas. Ngunit ako ay dapat ikulong. Maharlikang Binibini. Nanakit ba siya sa iyo? Alam ko sa aking puso. Sa iyong paningin. Lahat ng mga binibini ng palasyo, sa tuwing tatawagin ko sila, ay isa ng kawalang galang sa iyo. Elena. Grace. Clara. Ikulong sa malayo na palasyo, magmuni-muni ng 10 taon. Kung walang tawag, hindi maaaring lumabas. Kamahalan, patawarin mo ang aking kasalanan. Ako, ang iyong binibini, ay walang ginawa. Kamahalan, Ilabas siya. Bitayin. Opo, Kamahalan, patawarin mo ako. Buti naman.
Walang lason ng karayom. Binibining Maria Clara ay dumanas ng ganito kalaking pinsala. Bakit hindi ginamit ang kanyang pambihirang kakayahan para iwasan ang parusang karayom ng emperatriz? Marahil ang paggamit niya ng ganoong pambihirang kakayahan ay may limitasyon. Kamahalan. Ayos lang ang iyong binibini. Ang sakit ng daliri ay sakit ng puso. Ang sugat ay nasa iyong katawan, ang sakit ay nasa aking puso. Kapag si kamahalan ay malambing, parang mapagmalasakit na lalaki siya. Masakit. Pwede bang gaan lang? Nasaktan mo ang aking binibini. Ipatapon sa hangganan. Opo, patawarin ang aking kasalanan, kamahalan. Ang iyong lingkod ay sobrang gana. Kamahalan. Huwag kang masungit. Naguulat, kamahalan. Ang magandang daliri ng maharlikang binibini ay nabandage na. Kailangan pang maghintay ng 3 hanggang 5 araw bago ito gumaling. Ngunit kailangan ng bawal na pagkain. Isda, hipon, at bawang ay bawal. Dapat magaan ang pagkain. Umalis ka na. Salamat, kamahalan. Magpalit ng damit. Palitan mo ako ng damit. Opo. Kamahalan. Ano? Ako ngayong gabi ay dito matutulog, babantayan kita ng mabuti, papatulugin kita. Kamahalan, pinapanood mo akong matulog. Talagang hindi pwede. Napakaraming binibini sa palasyo. Ang iyong binibini ay hindi maiiwasang mainggit ng iba. Sino ang mangahas na mainggit sa iyo? Ako. Ipapatapon ko siya sa malamig na palasyo. Ang palasyo ay puno ng pagbabago. Maraming binibini ang hindi nagsasalita. Ngunit sa likod, hindi maiiwasan na. Gawan ako ng masama. Kamahalan, umuwi na kayo at matulog. Si. May punto ang aking binibini. Babalik ako bukas upang makita ka. Alagaan ninyo ng mabuti ang maharlikang binibini. Oo, kamahalan. Hindi ko inaasahan. Si Emperatrice Victoria ay nagparusa kay Maria Clara at nakita ito ng kamahalan. At ako ang pinagkatiwalaang pansamantalang mamahala sa palasyo. Ang ganitong malaking swerte ay napunta sa akin. Binabati ko po kayo, kamahalan. Ang kapangyarihan sa palasyo ay nakuha ng walang pagsisikap. Talagang isang hindi inaasahang kasiyahan. Mula ngayon, sa 6 na palasyo, kay kamahalan ang susundin. Mali iyan. Ang maharlikang binibini ay kasama ko sa pansamantalang pamamahala. Ang salitang iyan ay hindi dapat sabihin ng basta-basta. Nag-aalala kayo ng labis, kamahalan. Ilang araw pa lamang ang maharlikang binibini sa palasyo. Ang kanyang pamilya ay mula lamang sa Akademya ng Kaharian bilang mababang opisyal ng talaan. Wala silang kayamanan o kapangyarihan na tulad ng sa inyo, kamahalan. Ako at si Linda, lihim naming narinig kay Mang Tonyo. Kapag pumili ng binibini ang kamahalan, tiyak na mapipili si kamahalan. Kapag nagkaroon ng anak ang kamahalan sa emperador, tiyak na magkakaroon ng nag-iisang pabor ng emperador. Ang pansamantalang pamamahala ay magiging opisyal. At makokontrol ang lahat ng kapangyarihan sa palasyo. Nakumbinsi ninyo si Mang Tonyo? Simula pagkabata ay kasama na niya ang kamahalan. Ilang mga binibini sa palasyo, ang lihim na nagbibigay sa kanya ng alahas at ginto, hindi siya tumatanggap. Kamahalan, may hindi kayo alam. Si Celia at ako ay nagsama bilang mag-asawa kay Mang Tonyo. Ang kabutihang ito na ipinapakita ninyo sa akin, ako'y tatandaan ito sa aking puso. Kamahalan, noong huling pagsilbi ninyo sa emperador, ay pinabayaan ng emperador, sana lamang po, kamahalan, na maupo kayo sa trono ng Emperatrice. Mahal na binibini. Si Mang Tonyo ay pribadong nagbilin na kayo ay maghintay sa labas ng bulwagan ng puso. Muna. Naiintindihan ko, oo, maari na kayong umalis. Ikaw.
Itaas mo ang iyong ulo. Hayaan mong makita kita. Ang mga araw na ito na nagpahirap sa akin ang may sala. Ano ba ang itsura niya? Natatakot akong tumaba. Hindi ako maglakas loob kumain ng marami. Tikim-tikim lang ng bawat isa. Sapat na sa akin. Talaga. Ang aking maliit na kumain. Natakot ba ang emperador? Ako ang may kasalanan. Nahuli ako, pagagaanin ko ang loob mo. Huwag na umiyak. Hindi ako makatulog. Pumikit. Puro si Maharlikang Binibini ang nasa isip ko, pati na ang mga parusa sa kanya ng Emperatrice na dinanas niya ang eksenang iyon. Ako ay nagkasala, nasasaktan ako. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ko siya naprotektahan. Mang Tonyo, ako. Umibig na ba ako sa kanya? Kamahalan. Ang Maharlikang Binibini ay kasing ganda ng diwata. Ngunit ang pag-ibig ng kamahalan ay hindi dapat para sa iisa lamang. Hindi dapat ibigay sa iisa lang. Hindi dapat sa iisa lang ang pag-ibig. Dapat pantay ang pabor. Talagang hindi mo nauunawaan ang pag-ibig. Nasugatan ang daliri ng Maharlikang Binibini, tiyak na masakit. At saka, wala ako sa tabi niya. Kaya ba siya makakatulog sa sakit? Pupunta na lang ako sa palasyo ng kaligayahan upang bantayan siyang matulog para matahimik ang aking isip. Kamahalan, patawarin ang iyong matandang lingkod sa pagsasalita ng diretsahan. Kung patuloy na pumapasok ang kamahalan sa palasyo ng kaligayahan, tiyak na magdudulot ito ng hindi kinakailangang problema para sa Maharlikang Binibini. At saka, ang kamahalan ay dapat gampanan ng tungkulin na magpatuloy ng angkan ng imperyo. Ang mga binibini ng palasyo ay wala pang nagdadala ng anak ng emperador. Oo nga, ang imperyo ng silangan ay naipasa sa aking henerasyon na parabang nag-iisang tagapagmana. Kamahalan, si Sofia ay naghihintay na sa labas ng matagal na. Sofia, ano ang kailangan? Si Sofia ay may tunay na bagay na sasabihin. Papasukin si Sofia. Utos ng kamahalan, papasukin si Sofia. Sofia, Kamahalan. Ako, ang iyong binibini, ay hubo na ng lubusan. Handa na para sa iyo. Kamahalan, ang iyong binibini ay hubad na handa para sa iyo. biglang bumalik ang oras, si Binibining Maria Clara ngayon, gamit ang kanyang kapangyarihan. Baka may nangyari. Kamahalan, ang iyong binibini ay hubad na. Handa para sa iyo. Tumayo ka lang dyan. Tumigil na. Hindi na bumabalik ang oras, ibig sabihin si Maria Clara ay hindi gumagamit ngayon ng kanyang superpower. Baka siya ay may nangyari. Kamahalan. Ito si Kamahalan Sofia, isang mabuting intensyon. Gusto niyang samahan ng emperador para magkaroon ng tagapagmana. Mang Tonyo, wag kang gagawa ng trick sa harap ko, maglaro ng isip. Ibalik si Sofia sa kanyang sariling palasyo. Opo, Kamahalan. Maria Clara, bigla mong binalik ang oras. Sana walang nangyari. Hintayin mo ako. Bumalik ang oras ng 9 na beses para hindi gaanong sumakit ang sugat. Aking binibini. Emperador Ricardo, bakit kayo naparito? Wala. Nakita kitang okay. Ako ay napagaan ang loob. Bakit ka umiiyak? Kanina lang, hindi ko sinasadya na sagi ang sugat. Maraming dugo ang lumabas. Ang sakit. Ngayon, hindi na dumudugo. Tumigil na. Bumalik ang oras ng 9 na beses para hindi dumugo. Naiintindihan ko na. Bigla niyang ibinalik ang oras para hindi niya maramdaman ang sakit ng sugat. Talagang isang hangal na babae.
Binigyan ka ng langit ng napakapambihirang kakayahan pero ginagamit mo sa mga maliliit na bagay. Emperador Ricardo, sinisikipan mo ako, halos hindi na makahinga. Emperador Ricardo, may kailangan ba kayo sa pagpunta ninyo? Hindi ako makatulog. Kaya naisip kong puntahan ka. At gusto ko ring manatili rito at matulog kasama ka. Pwede ba? Muli matulog ka rito. Makatitiyak ako. Kung ayaw mong hawakan, talagang hindi kita hahawakan. At saka, pakiramdam ko, sa tuwing nasa tabi kita, may hindi maipaliwanag na seguridad. Kamahalan, bakit bigla kang nahihiya? Sige, papayag na ako. Titiyakin mong hindi mo ako hahawakan. Ipinapangako ko. Ang sakit. Talagang bagay sa iyo ang roba ng emperador. Ang roba ng emperador ay isinuot. Anyo ng emperador. Narito ang iyong lingkod. Maagang bamabati kay ama na umakyat sa trono. Umakyat sa trono. Ang trono ng imperyo ng silangan ay dapat na sa akin. Iyon ang aking ama ni Sanku, ay ipinilit na si Ricardo Alcantara ang umupo. Ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang personal na kapitan ng bantay ay talagang tao ko. Sayang nga, ang asasin noong nakaraan ay hindi natapos ang misyon na nagpabaya kay Ricardo Alcantara na mabuhay ng mas matagal. Nabalitaan ko kamakailan siya ay nahuhumaling sa mga babae sa palasyo na nagpapalipas ng oras sa isang sangkababae. Si Maharlikang Binibini, hindi ba? Oo, talagang minamahal ng emperador ang maharlikang binibini na ito. Nahuhumaling sa babae, maaga o huli ay masisira ang kaharian. Talagang tinutulungan ako ng langit. Ang mga gwardiya sa palasyo ay napalitan na lahat ng ating mga tao, tama ba? Ama, makatitiyak ko kayo. Ang mga gwardya sa palasyo ay napalitan na ng ating mga tao matagal na. Mabuti? Bukas sa pulong sa umaga, pilitin ang pagbibitiw. Itong mukhang walang pagnanasa. Mukhang talagang kaaya-aya. Kahit kagabi, niyakap niya ako ng buong gabi. Pero tinupad niya ang pangako. Hindi niya ako hinawakan ng palihim. Talagang mabait, masunuring, mabuting emperador. Kung siya lang ay para sa akin lang sana. Sayang siya ay pag-aari ng lahat ng mga binibini ng palasyo. Kamahalan. Oras na para sa pulong sa umaga. Hindi dahil sa akin madelay ang trabaho. Aking binibini, gising ka na, samahan mo akong matulog muli. Ang isang marangal na tao ay may taglay na kakayahan. Hindi kumikilos hanggang sa tamang oras. Aking binibini, marunong ka rin pala ng tula at prosa. Kaunti lang. Sige, bumangon na tayo para sa pulong sa umaga. Tara, samahan mo akong pumunta sa pulong sa umaga. Hindi pwede. Wala namang binibini ng palasyo ang pumupunta sa pulong sa umaga. Ano ang kinakatakot mo? Hindi naman ito ang una mong beses. Ay, kamahalan. Dumating ang emperador. Bakit may dala siyang babae? Nagdala ng babae sa sesyon ng hukuman. Mukhang bagong itinaas na. Maharlikang Binibini, mabuti, napakabuti. Nagdala ng babae sa sesyon. Sa ganitong paraan,
Kapag pinilit ko ang emperador, magkakaroon ako ng dahilan. Mabuhay ang emperador magpakailanman. Mabuhay ang emperador magpakailanman. Tumayo kayo, mga minamahal kong opisyal. Salamat, kamahalan. May ulat ba? Kung wala, tapos na ang sesyon. May mahalaga akong ulat, kamahalan. Pinahintulutan. Pero ngayong araw, ang iyong lingkod ay walang inihandang ulat. Maaari bang sabihin ko ito ng pasalita? Uwa. Ulat ng opisyal, maharlikang binibini. Nililin lang ang emperador. Sinisira ang bansa. Ulat ko rin, maharlikang binibini. Ginugulo ang hukuman. Tatangkaing Ma'am Uno sa likod ng kurtina. Ano ito? Bakit ako ang inaakusahan? Hindi naman ako ang may gustong pumunta sa sesyon. Ang emperador ang pumilit sa akin. Ulat ng opisyal, inaakusahan ang emperador ng pagiging mahilig sa babae. Hindi sumusunod sa batas ng ating kaharian. Ulat ko rin, inaakusahan ng emperador ng pagiging mahilig sa babae. Baliw na ba kayo? Inakusahan ako, ngayon inakusahan ninyo ang emperador. Isa-isa ninyo akong inaakusahan. Anong ibig sabihin nito? Nagkasundo ba kayo? Anong ibig sabihin noon? Ang emperador ay labis na nagkakagusto sa kagandahan. Hindi siya karapat-dapat sa bulwagan ng gintong trono. Mahal ko ang maharlikang binibini, ngunit hindi ko pinabayaan ang mga gawain ng estado, at hindi ako naging pabaya. Prinsipe Carlos, ano ang ibig mong sabihin? Halata naman, ang mga opisyales na ito ay hindi nasisiyahan. Sama-samang hinihiling sa emperador na magbitiw at ibigay ang trono sa mas karapat-dapat. Ikaw, Prinsipe Carlos, nasisiraan ka na ba ng bait? Papabitaw sa emperador? Ang emperador ay mahusay naman ang ginagawa. Mahal niya ang mga tao na parang kanyang mga anak. Payapa at masagana ang buhay ng mga tao. Basta't iniibig niya ang isang babae, wala naman masama doon. Prinsipe Carlos, ito ay halatang halata na, pilitin ng emperador. Kalahati ng mga opisyales ng palasyo ay nasuhulan ko na. Ang mga guwardiya ay mga tauhan ko rin. Ricardo Alcantara, ano ang gagamitin mo para kalabanin ako? Kamahalan, oras na para sa wakas. Ibigay mo ang selyo ng imperyo. Magbitiw ka na. Kaya pala lahat ay nagpetisyon para sa akin at sa emperador. Ikaw pala ang nasa likod nito. Ito ay paghihimagsik at pagtataksil. Tama ka. Ako, ang prinsipe, ngayon ay maghihimagsik na paano kung hindi ako magbitiw? huwag mong sisihin ang prinsipe kung hindi ko naigalang ang pagmamahalan ng magkapatid. Isang magandang pagmamahalan ng magkapatid, noong umakyat ako sa trono, lagi kang may sama ng loob. Maraming beses kong sinubukan na pagbutihin ang ating relasyon, ngunit may balak kang maghimagsik. Mga guwardiya, lakpin ninyo siya. Bakit walang ginagawa ang mga gwardya? Mga gwardya, mga gwardya. Kamahalan, gusto mo bang patayin ako ng mga gwardiya? Sayang. Ikaw ay hindi ang kanilang Panginoon. Commander Dante. Ikaw. Kamahalan, hindi mo inaasahan, di ba? Hindi talaga ako sa'yo. Ibigay mo ang selyo ng imperyo. Para salubungin ng aking ama, Prinsipe Carlos, na umakyat sa trono. Kung hindi, magkakaroon ng dugo sa bulwagan ng gintong trono. Kamahalan, bibilang ako hanggang 3. Kusang kang magbitiw? Kung hindi, papatayin ka. At saka ipahayag na bigla kang namatay. 1, 2, 3. Mukhang ang kamahalan ay hindi umiiyak hanggat hindi nakikita ang kabaong. Patayin siya. Mang Tonyo, dalhin si maharlikang binibini. Pagbabalik ng oras. Pagbabalik ng oras. Buti na lang. Iniligtas ka na naman. Kamahalan, oras na para sa pulong sa umaga. Aking binibini. Aalis na ako para sa pulong. Bigla akong natatakot na mawala ka. Huwag kang pumunta sa pulong, okay?
Samahan mo ako. Ah. Huwag kang pumunta, may panganib. Parang may mali. Hindi ba't nagbalik ang oras? Bakit iba ang usapan ngayon kumpara sa una? Huwag kang pumunta. Kamahalan, Dumating ang emperador. Emperador, baliw ka na! Paano mo magagawa ang ganito kalupit? Ang iyong mga guwardiya, pinatay mo lahat. Patay na ang mga guwardiya. Paano tayo maghihimagsik mamaya? Prinsipe Carlos, hindi mo alam kung gaano kahanga-hanga ang aking binibini. At saka, alam ko nang matagal na gusto mong maghimagsik at agawin ang trono. Hindi ko lang alam kung ilan sa mga opisyal ang iyong mga tagasunod. Hanggang nagkaroon ako ng binibining Maria Clara. Para mahuli kayong lahat. Naiintindihan mo ba? Ano? Biglang namatay si Prinsipe Carlos. Marangyang libing. Kayo. May isang pagkakataon lang para magbago. Kamahalan, patawarin mo ang aking kasalanan. Kamahalan, patawarin mo kami. Kung hindi dahil kay Maria Clara, ang aking trono sana ay naagaw na ni Prinsipe Carlos. Sumusumpa ako. Sa buhay kong ito na poprotektahan ko siya ng buong puso. Ipahayag ang utos. Si Maharlikang Binibini ay iangat bilang Emperatriz Marilad. Pamahalaan ang 6 na palasyo. Sumunod sa utos. Hindi mo pa ako na ipapaliwanag ng maayos. Isang buwan na ang nakalipas tungkol sa paghihimagsik ni Prinsipe Carlos. Naging Emperatriz ka na, pero ayaw mo pa akong hawakan? Mahalaga ba talaga ako sa'yo? Siyempre, mahalaga ka. Pero kailangan mo munang ipaliwanag sa akin ng maayos. Sa totoo lang, alam ko na noon pa na may kakayahan kang magbalik ng oras. Ikaw, alam mo na noon pa. Ito ang totoo. So ikaw pala ay isang mapanlinlang na emperador. Kaya pala alam mo na tungkol sa paghihimagsik ni Prinsipe Carlos. Pero hindi mo alam kung ilan sa kanyang mga tagasunod ang nasa palasyo. Kaya ginamit mo ang aking kapangyarihan para mahuli silang lahat ng sabay-sabay. Ay, wala akong magagawa. Si Prinsipe Carlos ay may hawak ng kapangyarihan ng hukbo. Mamumuno siya ng paghihimagsik, kaya kailangan kong gamitin ang iyong kakayahan sandali. Magkaanak tayo, aking emperatriz. Natatakot ako sa sakit, dahan-dahan lang. Hindi, gusto ko ng monogamya.